Hey, what's up mga tupa? So ayun, for today's video magkukwento ulit ako na naman, lagi naman. Actually naka-set up na nga yung gamit ko dito na may pa-background music sana, ganyan. Kasi hindi ako marunong pa nung mag-edit na may ganyan eh. Kaya ako nagbago ng channel. Kasi yung mga in-upload ko before, puro copyright. Tapos yung meron man hindi, yung mga ganito lang, mga kwento-kwento lang. Ewan ko lang pagka ganito pagka yung may music ako dito na yung nag-sound trip ako dito, mga-copyright pa rin yun. Pero hayaan mo na kung hindi. Tsaka ayun nga, yung kapitbahay namin, tamang ano siya eh, sound trip siya ng malakas eh. And ayun, kwento ko sa inyo kung gaano ako kaswerte sa life. Promise, sobrang swerte ko sa life. Pero bago ko ikwento yun, syempre, check muna natin tong sasakyan. Para habang may mga inaasikaso ako dito, para habang nagkukwento ako, yung mga, alam natin yung mga gagawin natin dito. So ayun, flex na rin natin syempre yung nabili natin na second hand na sasakyan, Toyota Corolla GLI 96 model. Ano pa ba? Yun lang naman. Big body. Gana lahat ng bintana. May aircon, malamig. Magja-jacket ka. Ano pa ba? May dashcam. Okay naman. Ang issue nito yung paint talaga. Panlabas. Wiper din pala. Yung wiper hindi lang siya yung basta wiper, yung wiper motor yung sira natin. Pero tumatakbo pa to ng probinsya hanggang probinsya, katulad na to nung nakaraan, nakagaling lang namin sa San Luis, Batangas. From dito kami sa Angeles City, Pampanga, punta kami ng San Mateo, Rizal, papunta ng San Luis, Batangas, pabalik ng San Mateo, Rizal, pabalik dito sa Angeles. At wala naman siya naging problema. Ayan, hindi, malay natin kasi maibenta ko to soon. Nagpapasaring na eh, no? Pero syempre mapayos ko pa rin yung yung bibili ako ng brand new. Kailangan brand new na yung wiper motor eh. Kasi pina-check ko, nabasag na yung parang magnet niya. Ganyan. Ayun. Gaano nga ba ako swerte sa life? Gagi, bata pa lang ako, swerte na ako sa life. Parang ayun, sa naalala ko lang, lahat ng gamit ko bago. Pati damit ko lahat bago. Kasi wala naman akong kuya. Hindi tulad ni Pedro, anak ko ngayon, meron siyang pinsan na may kuya siya na konti lang yung tanda sa kanya. Ako wala naman, lahat ng tanda sa parang 20 years old na yung 20 years yung age gap namin ng mga pinsan ko na mga kuya ko. So doon pa lang, 'di ba? Tapos since binata nga yung mga pinsan kong lalaki noon, damay ako sa lahat ng trip nila. Bata pa ako noon. Parang road trip kami, ganyan. Tapos kompleto sila sa gamit. May mga computer na sila noon, may mga cellphone na sila noon. Mga mga family computer pa hanggang sa naging PlayStation, ganyan. Hindi naman sa amin, pero kumbaga may ganun akong experience, ganyan. Tapos alam mo yun, hanggang sa lang ako, parang lagi lang akong pasaway. Pero lagi pa rin akong pinagbibigyan ng pamilya ko, ganyan. Laging basta
Ganun, hanggang sa nag-college, naging, basta buong pag-aaral ko noon, nagloko ako, hindi ako nakatapos, ganyan. Hindi ako nagsi-self-pity, kumbaga, sinasabi ko nga kung gaano ako kaswerte. Tapos ayun nga, hanggang ngayon, swerte ako sa life ngayon. Kasi, tapusin natin yung, kumbaga, kung ano man yung kabataan ko na yan. Ngayon, gaano ako swerte ngayon? Swerte ako sa asawa. Swerte, di ba? Tingnan yung itsura ko. Di ba? Anong itsura ko? Mukhang tanga. Di ba? Tapos after ng video na to, stalk niya asawa ko. Di ba? Panlabas pa lang, swerte na ako. Panalo pa. Ito tumatawag. Tumatawag yung asawa ko. Wait lang, sagutin natin. Ba, nakakapag-vlog na ako, no? Kaso lang. Daddy, iloko ko. Ha? Ay, si Pedro. Ano? Iloko ko. Ano? Hindi kita marinig. Iyak ako. Iyak ka? Ba't ka iyak? Awa daddy ko. Ano? Wala daddy mo? Nandito lang ako sa labas. Nag-video lang si daddy. Nag-check lang ako ng kotse. Papaandarin ko para marinig mo na nandito ako sa labas. Wait lang. Kailangan din kasing painitin to. Yun nga lang, hindi ko muna chinek yung ano, no. Araw-araw ko naman siyang chinecheck. Kahapon okay pa naman. Puno naman lahat. Tumawag si Pedro. Iyak ako. Kasi wala daw yung daddy niya. Ang galing, no? Tignan nyo kung gaano ako swerte sa life. Eto pa. Diba? Swerte na ako sa asawa. Hindi pa ako nagpo-provide. Diba? Kapal ng muka. Ang trabaho, ahawa ko. Ba ako? Full time ako, to house husband. Check ko lahat. Check ko yung service namin, sasakyan, motor, bahay, lababo, pagkain. Ayan. Tapos si Pedro, ayan, gising na ngayon. Kailangan ko na siyang asikasuhin. Pero walang perang lumalabas galing sa akin. Diba? May mga influencer ngayon, mga content creator, mga lalaki, mga successful sa buhay, lagi nila sinasabi, kailangan maging ganyan ka, kailangan maging gantong uri ka ng lalaki, kailangan marami kang pera. Yun, parang dun lagi nag-e-end up para makuha mo yung babaeng gusto mo, para hindi mo kailangan problemahin yung babae mo problema sa'yo.
nag-exist ako. Walang pera, broke man. Proud? Proud walang pera? Siyempre hindi. Ang kapalit na to, wala akong may susukli eh. Diba? Ang may susukli ko, magtatrabaho rin ako, tatapatan ko yung sahod ng asawa ko. Hindi kaya. Suko ako, hindi kaya. Trabaho sa trabaho, sahod niya pang 2 tao, diba? Kung pang isang tao lang, tapos mababawasan pa dahil sa mga expenses, wala, talo ako. Pwede lalaban ako, negosyo, ganyan. Kaso zero capital nga ako eh. So, hindi kami nagko-competensya. Parang siya, hindi siya kompetensya, iba yung kompetensya sa parang challenge namin sa sarili namin na ma'am, ako rin gusto ko ganyan. Kung may kita ka ng ganito, gusto ko ako rin ganyan. So yun yung content ko. Parang habang nasa gantong sitwasyon ako na broke man ako, susuklian ko na lang muna siya na kumbaga gagalingan ko bilang asawa, gagalingan ko bilang tatay. Sa tingin ko, sa ganung way, makabawi-bawi man lang ako. Kasi sa panahon ngayon real talk, may milyones ka, nasan yung mag-ina mo? Doon pa lang, mas mayaman na ako. Real talk, ba? May milyones ka, kasama mo mag-ina mo, masaya ba? Masaya, sige, masaya. Dahil pere. Pag nawalan ba, masaya pa rin. Pag nawala ba yung milyon mo, masaya pa rin ba? Pag naging broke man ka, kaya ka bang sagipin ng asawa mo? Yun lang. Kaya sa asawa, mayaman ako sa asawa. Kasi mayaman asawa ko, hindi. Kasi kayang may diskarte yung asawa ko na kaya niya na bumuhay ng isang pamilya, buhayin kaming lahat habang wala ako. Ayun nga, una, pabor-pabor sa akin, hayahay, ganyan. Kasi binibasic ko binibasic ko itong mga gawain na to lately, papansin ko, ang tagal na. Nabuburyo na ako, parang gusto ko na, alam mo yun, gusto kong magyaya minsan na gusto kong pumunta sa gantong lugar, tapos i-surprise kita ng mga ganto. Nasa ipang surprise ko, sahod mo rin. Diba? Nausap ko siya, sabi ko, nagkausap na rin kami na tungkol sa sa sahod niya, ganyan. Sabi niya, Dad, yung etong mga panahon pala na to, etong mga taon pala na to, kinuwenta ko yung naging sahod ko, naging 7 digit, ganyan. Sabi ko, parang seryoso ba ganyan? Parang ayoko sana lumabas sa bibig ko na saan napunta. Pero siya naman nagsabi na ganun lang, no? Sabi ko, ano ba, nang hinayang ka ba na yung mga lumipas ng taon na to, nung kinuwenta mo,
nag 7 digit, tapos ngayon hindi naman tayo nasa lowest situation ng buhay pagpapamilya, pero wala yung 7 digit na yun. Sabi ko, nanginaya ka ba? Kasi ako hindi. Pero ang kapal na mukha no? Kung ako siguro nagtrabaho nun, manghihinayang ako. Pero alam mo yun, ayoko ma-feel niya yung panghihinayang, kasi yun na yung nararamdaman ko sa kanya. Parang hindi rin, kasi poker face lang siya nun, na hanggang sa nanahimik na siya, talagang gano'n na lang siya. Kasi ako, sobrang daldal ako. Sabi ko, ayun nga, mga sinabi ko kanina. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, masaya tayo. Sabi ko, siguro masyado lang tayo nalibang. Isang labas natin, di natin napapansin, ganito na pala yung isang labas lang natin, ganito na pala. Diba? Dahil maganda-ganda ang biyaya na kumbaga saan natin gagastusin. Kumbaga, okay naman wala namang problema Kaya nga namin ginawa yun. Para nga, siguro, ang justification namin nun, kaya nga tayo may ganito para gastusin natin Pero kumbaga, tumatagal na siya. Tapos, nagiging nare-regular na siya, nano-normalize na siya ng paycheck to paycheck yung nangyayari. Wala kaming savings ng ilang taon, no? Ngayon, ganun pa rin, pandalawang tao pa rin yung sinasahod niya. Niyabang yun, proud ako sa asawa ko. Ganun siya humasel, diba? Hindi siya yung babaeng ganda lang, ganyan lang, tapos lahat na provide ni lalaki. Ngayon, paano pag nawalan yung lalaki? Anong meron to si babae? Diba? Ngayon, pwede, alam mo yun, kung papairalin ko katarantaduhan ng pwedeng gawin ng isang lalaki. Ito na, stay na lang ako ng ganito. Ang sarap ng buhay ko, ang sarap maging Kevin talaga. Swerte sa life nga ayoko. Well, yan. Pagka may makakasyon, nag-birthday siya, re-regaluhan ko siya nang galing sa sahod niya, diba? Parang ayoko naman i-justify na bakit wala naman akong sahod sa pagiging mabait. Wala naman akong sahod sa pagiging ganito, pagiging kasal kami, pera namin yun. Ang kapal na mukha, hindi ko masabi, di mo nagpapawis ng ulo ko. Hindi mo masabi yung pera namin yun, kasi parang, di ba, kung sa akin lang galing, pinagtrabahuhan ko yung pera namin. Pero sa kanya, parang hindi ko masabi, yun na sinasabi niya, pera natin to, dad, isa na lang tayo, ganyan. Gano'n ako swerte, di ba? Ngayon, sabi ko, hindi ka pa ba nagsasawa? Okay ka naman na ba? O ano ba? Okay naman ako, sabi ko. Sure ka? Kasi pagka inumpisahan natin yung plano, may mga kailangan tayong i-take na risk na medyo may hindi rin simple, ganyan. Right.
magka-cut off muna tayo sa kung ano ba, wala muna tayong ganito, hindi natin deserve to, hindi natin deserve yan, wala munang deserve. Ngayon iipunin natin yung ganong taon ulit na babalik tayo sa lifestyle natin dati. Titingnan natin kung makukuha natin yung 7 digit na yun. Ayun, yun yung kumbaga plano ko. At saan mapupunta? Savings, iipunin, or what? Syempre, sinamantala ko na. Namamawis talaga yung ulo ko. Sinamantala ko na. Sinabi ko na sa kanya na ako uutangin ko. Kapal eh, no? Utangin ko. At alam mo yun, walang walang second thought. Oh, sige. Ganun, siya na parang napaka-submissive niya. Solid, sobrang submissive niya. Kita yung sira ng namin, sasakyan namin. Hindi sinabi sa issue. Madali lang naman yan. Ano pa ba? Ayun. Dad, kung ano gusto mo. Yun yung sinasabi niya. Dad, kung ano gusto mo. Kung ano man yung plano mo. Parang sabi niya sa akin na buo. Alam mo yung ang sarap sa pakiramdam na buo yung tiwala ko sa'yo, Dad. Kung ano man yan, para sa atin yan. Gawin mo ano yung dapat mong gawin. Kung ano kailangan mo, sabihin mo sa akin. Diba? Kaya kailangan kong galingan. Sabi ko, sige, i-document ko. Parang yun nga, doon pumasok ito yung vlogging. Simula sa mga moment na to hanggang sa mabaliktad ko yung sitwasyon na ako naman yung magpo-provide at ikaw naman yung mag full-time housewife. Ayun, mapapatigil na ito sa trabaho, pero I don't think so. Kasi siya parang well-trained siya sa pagtatrabaho. Sinabi ko yun sa kanya, sabi, ayoko nang hindi ako nagtatrabaho. Tatrabaho pa rin ako kahit mga 3 hours ganyan. Gusto niya may ginagawa siyang ba, 2 hours ganun. Ayaw niya ng everyday ganito. Sabi niya, nagtatrabaho pa rin ako kahit kahit basta mga konting oras lang ganyan. Sabi ko, hindi, sa akin ka magtatrabaho. Mas ayun nga, at ayun na, nakwento ko na sa inyo yung kung bakit may mga gantong mga vlogging kasi nga nagdo-document niya ako. Nag-explain ulit. Pwede ni no? Ay, kanina pa ako nakabukas, hindi ko pala nasaksak yung electric fan. Ayan, lamig tuloy ng ulo ko ngayon na nahanginan.
Ayun, at kung bakit naman siya na agad-agad, hindi pa naman talaga nga ito yung right time eh. Dahil some shit happens. At hindi ko ano eh. Siguro another kwento na lang. Kakat ko na dito. Ayun, dahil sa yung kung ano man yung shit happens, yun na lang sunod ko na kwento. Pabili ako nitong camera kasi document ko na siya. Nang maganda yung camera natin, di ba? Hindi katulad na to, bahag na. Sa loob ng camera kasi niyan may may alikabok. Pero ang galing kasi nga, katulad nun, tumawag kanina si Pedro. Tapos sabi niya, nabibidyohan ko. Pero ayun, gising naman yung mami niya at day off naman. At alam naman niya na pag gantong oras kailangan kong painitin tong sasakyan at least 30 minutes. Tipid naman siya sa gasolina, sobrang tipid. Ano ba yun? Ito ay pwede na pala mag sound trip. Wala na pala yung nagsa sound trip na kapitbahay. Taas pa naman ng sound trip na ano yun. So yun, ba may mga nanonood sa alam ko may mga nanonood sa akin na kumbaga hindi lang maginhawa yung buhay, talagang mayaman sila. Kami hindi naman kami mayaman at parang hindi magiging ganun. Pero kumbaga lang, napaka-typical lang na nagigipit ganyan na, pero hindi kasi kung gipit ka siguro 'di ba, sabi kung gipit ka wala kang sasakyan, kung gipit ka wala kang motor, 'di ba? Pero wala kaming bahay. Usapang bahay na naman. Sige na, kukwento ko na yung shit happens. Buyers, thanks sa panonood.